Well, kung manibago, dahil sa born again, bakit nung sa iba naman hindi ganun kahaba ang awitin, no? Tapos uwian ng agad kami. Dito kasi, alam natin na, yes, marami kayong pangangailangan na gusto na rin yung marinig na mag-preach agad. Pero the worship, listen to this, maninig po kayo, yung pagsamba, yan lang po yung bagay na ibinibigay namin sa Diyos. Minsan hindi pa nga nyo naririnig yung preaching, pero pag napagpala na kayo sa worship, gumagaan na agad yung pakiramdam natin. Amen? Nagkakaroon na ng himala, nag-move na agad ang Holy Spirit. Kaya dapat to, sa worship pa lang, maging na tayo, excited na agad tayo. Because this is how we please the Lord. Sa pamamagitan ng pagsamba, doon mo natin napiplease ang ating Panginoon. Amen. Amen? And for the month, we will be talking about Christ's sacrifice. Last month to, sa mga nakakatanda, about the sufficiency ng ating Panginoon. Yung mga provision, yung mga pangangailangan natin, we know that the Lord will supply it. But this month to, we will talk about the sacrifice of the Lord. Pag-sabi sa tabi, sacrifice. Sa Tagalog po ng sacrifice, ang gagaling po talaga nila. Okay. Ang gagaling. Okay. Ang sakripisyo po, ito yung ginagawa natin na merong effort. Ito yung ginagawa natin na kahit nasasaktan tayo, kahit nahihirapan tayo, we're still doing this. No? Pakitaso yung kamay ng mga tatay. Tatay ho. You have so many sacrifices for your family. Tama ko ba? Tama ko ba? At earliest 4 a.m., bumabangon na kayo, bumabiyahe na tayo, makikipaghasol na tayo dun sa kalsada para makarating tayo sa mga trabaho natin. Kailangan natin punuan yung pangmatrikulan ng mga anak natin. Hindi nila alam. Minsan, they are not talking to us, they are not explaining their side, na nahihirapan sila. Pero minsan, yung tatay natin, ang dami niyang sakripisyo na ginagawa. When was the last time na nakabili ng bagong short? Bagong pantalon? Albert? Diba? Minsan, ang tagal natin bago makabili, Kuya Patrick. Minsan ka nakakalungkot po. Magsasampay lang ng mga damit na santo, butas-butas pa yung mga santo. Bakit? Ang tagal din nagsasakripisyo. Pero yung anak, bago yung damit, bago yung sapatos, talagang hindi mo mapapagkabal ang tagapayatas eh. Because of the sacrifices of the family. Of the parents. No, maibigay lang talaga yung pinakamainam para sa pamilya. When we talk about Christ's sacrifice, pag pinag-uusapan natin yung sakripisyo ni Jesus, no, huwag din yung kakalimutan yung salitang salvation. Pagkasabi sa tabi, salvation. Because for you to understand the sacrifice of Christ, yung sakripisyo po ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan maunawaan ninyo yung ibig sabihin ng kaligtasan. Because that is the reason why He sacrificed His life for us. Para sa kaligtasan po natin. Why? Because in the book of Romans, in Romans chapter 3, verse 23, sabi po rito, for all have sinned and fall short of the glory of God, sapagkat lahat tayo ay nagkasala at walang nakaabot sa pamatayan ng ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Lahat po ba na nakaupo rito ay nagkasala, katulad ko? Amen. Amen. Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid ni isa. Wala. May matuwid na po ba rito? Wala. At Romans chapter 5 verse 12, therefore, pakinig po kayo, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men because of sin. At dahil sa pamamagitan ng isang tao na ito, sino yung unang taong nagkasala? Just as one man. Sabi niya, si Eva yung unang nagkasala. Bakit si Adan yung sinasabi dito na unang nagkasala? Sabi nito, therefore, just as through one man, Romans chapter 5 verse 12 yan, sin entered the world. Sa pamamagitan ng isang lalaki, nakapasok ang kasalanan. Teka lang, si Eva naman yung nauna. Alam niyo kung bakit? Because there is an authority na ibinigay ko kay Adam. Pangangalaga niya si Eva. This is the head of the family. Kayo yung tinawag sa pamilya para pangalagaan ng pamilya. Sabi niya, ba't nasisi si Adan? Ganun talaga. Kasi kayo yung tinawag ng tagapanguna ng pamilya. Tsaka yung babae. Sa pamamagitan ng isang lalaki, sa isang pamamagitan ng isang tao, nakapasok ang kasalanan. At kung nakapasok ng kasalanan na yan, that sin is spread out, at ang
Kamatayan. Ano po? Kamatayan. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay Kamatayan. kamatayan. So kung wala ko yung salvation, ikaw at ako, pagkatapos ng buhay natin dito, without Christ, without the sacrifice of Christ, and without receiving the salvation, ikaw at ako, pagkatapos ng buhay natin dito, saan tayo pupunta? Kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pierno. Impyerno. Impyerno. Kaya papasok tayo ngayon sa pag-unawa, ano ba yung sakripisyo na ginawa ni Kristo? Kasi para maintindihan mo yung Christ sacrifice, dapat maintindihan mo na ang tao nangangailangan ng kaligtasan. In the book of Hebrews, it is appointed for a man to die once and after that is judgment. Nakatagda sa tao na mamatay ng isahan at pagkatapos ay paghuhukom. Are you with me? Nandito kayo? Natutugay kayo ninyo? Kanina pinag-usapan natin yung kasalanan. Ngayon pinag-uusapan ko natin yung hatol sa mga mag-aasala. So it is appointed for a man to die once and after that is judgment. In Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Jesus Christ our Lord. Marahil naguguluhan tayo. Bakit kabayaran ng kamatayan, tapos ang regalo ng buhay ay si Kristo? Ano yung kakayahan ni Kristo para bayaran ang ating kasalanan? Okay? You have to understand the divine atonement. Ibig sabihin, wala akong qualified na magbayad ng kasalanan ng tao kung hindi ang isang dugo na walang bahid doon sa kasalanan. At kanino po yung manggagaling? Jesus. Sa Diyos. Amen? Sa Diyos. Kaya in John chapter 3 verse 16, sabi ron, for God so loved The world. that He gave. Kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sobra yung pagmamahal niya sa katauhan. Kaya ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak. Sino yung kanyang kaisa-isang anak? Jesus. Si Jesus. Para tayo po ay hindi mapahamak pagkas magkaroon ng isang pong buhay na walang hanggan. That's why the central text of the Bible, ang sentro ng Biblia, ay matatagpuan po in the book of John chapter 3 verse 16. For God so loved the world. Dininawin ko lang po, kung wala salvation, kung walang kaligtasan na hinahanda sa atin, ibig sabihin when we die, dito sa katawan ng lupa na ito, we are tripart being. Pakisabi ko, body, soul, spirit. Yan ang kumukumpleto sa atin. The body, the soul, and spirit. Pag namatay ang tao, saan na pupunta yung body? Sa lupa. Ha? Sa lupa. Sa lupa. Alikabok. Babalik sa alabok. Alabok. Babalik sa alabok. Magiging alabok ulit. Yung kanilang sa inyo yan. Kita na sa cremation, makikita talaga ninyo. Diba? Nagiging, anong tawag doon? Nagiging abok. Babalik tayo sa alabok, which is nangyayari na. Okay? Which is yung talagang pagkatawag sa body. Now, what will happen to the spirit? Ngayon may espiritu kayo, kaya kayo buhay. Amen? You have the spirit. Anong espiritu ang nasa inyo ngayon? Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos. Diyos. Baka magkamali kayo ng sagot. Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi po ito yung espiritu ng lasenggo. Hindi po ito espiritu ng manunugal. This is the Spirit of God. Kaya ang tawag sa mga katawan natin ay temple of the Lord. Where is the church? Nasaan ang simbahan? Nasaan? Tayo pumupo sa church. Tayo pumupo ng simbahan. Temple tayo naman. Kaya nga, magtataka kayo, bakit pag buwan agad? Ang dami-daming bawal. Bawal manigarilyo, bawal maglasing, bawal magsugal, bawal malunya. Bakit kaya? Bakit to? Kasi when we accepted the Lord Jesus Christ, makinig po kayo when we accepted Jesus
Christ as the Lord, Savior, and Master ng buhay natin, ibinigay na natin sa Kanya yung pagmamayari ng buhay natin. Amen. Hindi na tayo yung nagpapatakbo. And hindi kasi po pwede magsama sa isang katawan ang kabutihan at saka ang kasamaan. Amen. Ang madalas na lalabas dyan at mangyayari, yung madalas mong pinapakain. Kung ano yung binubusog mo, yan ang Maghahari. sa'yo. Okay? Yan yung espiritu na nasa iyo. Kaya nga, tiyatanong ko ulit, anong espiritu ang nasa inyo ngayon? Espiritu ng Diyos. Espiritu ng? Sagot mo. Baka kasi espiritu ng pag-aalala yan. Espiritu ng takot. Tanong, itong mga espiritu ba ito, are they available? Are they available? Sagot to. Bakit? Nakita nyo? They are true. Sasabihin ko sa inyo kung bakit. When Lucifer, okay? Because bago siya naging Satanas, bago siya tawaging devil, ang pangalan niya si Lucifer. Pinakamagandang pangalan. Lucifer is a worship leader in heaven. Oh, nagulat kayo? Sabi nga ng mga Bible scholar, yung katawan ni Lucifer parang instrumento na. Nandun na lahat ng instrumento. Ganun siya karunong. And one day, he rebelled with God kasi nakita niya, inaawit yung huli-holiness sa harapan ng Panginoon. Yung ginawin natin kanina. Meron pong ibang version, I see the Lord. Anong karugtong? Ini-exalt siya. The rain. Ano nangyari? Hindi ko alam yung kanta. Yung temple ngayon, punong-puno ng glory ng Panginoon yun. Ibig sabihin po, pag ang temple punong-puno ng glory, nandun yung saya, nandun yung kapayapaan, nandun yung wala ka nang hahanapin. That's the place of God. That's the place of God. And you know what? Lucifer is in that place before. Nandun din siya sa lugar na yun. At nakikita niya yung worship, papunta lahat sa Panginoon. At sabi niya, gusto ko rin yan. Gusto ko rin ang ganyan. Because God is omniscient. God, nakita ng Diyos yung isip na yon, nabasa ng Diyos yung isip na yon ni Lucifer. Kaya siya ibinagsak dito sa lupa. Okay? And hindi lang siya. Nagsama pa siya ng 1/3 ng fallen angel. Pag sinabi natin 1/3, kunyari 100 yung isinama niya, ang 1/3 doon, 33.3. Kaya may manananggal. May kalahati ng lang yun. Okay? Ganun nung kadami na biyak. At ngayon, nung binagsak ko sila dito, they have the different spirit. Different spirit of guilt, hatred, Depression. anger. Nagalit sila dyan. Nagalit sila dyan. Eh bakit pastor hindi pa rin puli niya ng Panginoon? There is a season and there is a time. Forever. That's why hell is created for them. May panahon ko ng paglilipon sa kanila at pagtapon sila sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Eh, ginagawa nila ngayon dito pa sa lupa. Simple lang mo, naghahanap sila ng makakasama. Pasabi sa tabi, naghanap sila ng kasama. Hindi ikaw yun. Gusto mo sumama? Yun ang magandang balita. Ewan ko tayo matutulog pa kumapasa. Hindi ikaw yun. Kasi hindi rin tayo. And they keep on roaming around. They will influence. Listen, church, okay? The work of the enemy is to simply influence them. Magpapakita sila ng mga bagay na panandalian na magaganda sa mundo ito. They will influence the people. In John 10:10, the enemy came here to cheat, mandaya, pumatay, at mangwasak. Yun yung trabaho niya. Paulit-ulit lang siya ron. And master niya yun. Again, master niya. Kaya do not even try na makipaglaro sa demonyo. Huwag kayo makikipagpatentero niya. Na you're thinking na hindi ako kaya ni Satanas. No.
Kasi kung may una siyang gagawing pandaraya, cheater nga siya eh. Sasabihin niya sa'yo, kaya mo yan malagpasan. Kaya mo yung kasalanan na yan. Hindi ka mahuhuli dyan. Walang makakakita sa'yo. That's the first deception of the enemy. The second deception na ginagawa niya, hindi siya nag-i-exist. Wala ako dyan ah. Dahil sa Satanas. Kaya ka nagkaganyan kasi mahina ka. That's the deception of the enemy. Kagagawan mo yan. Kapalit siya ng mga ginawa mong pagkakamali ng mga nakaraan. That's the deception of the enemy. Kaya tatanungin niyo ako, nandyan siya, yes. Pero wala siya sa loob ng church na to. Amen? Maliban na lang magpulog kayo at managinip kayo at baka magkita pa. No? Pero wala dito. Alright? Next po. Bakit ko ito binabanggit? Kasi the reason why we need to understand yung Christ sacrifice, may lalabanan siya eh. May tatalunin siya. Kaya sa nagkatawang tao dito, in heaven, the Father, the Son, and the Holy Spirit, they are seated on the throne. There is one God. There is one God. He is seated on the throne. Doon nakapasok ang kasalanan through the life of Eve, under the leadership of Adam. Ano nangyari? Okay? The Lord has a solution. Hindi naman sa kanya bago yun eh. Hindi naman siya nagasala si Adam. Hindi ko ganun ang Panginoon. Before, gawin pa ng tao yan, nakita na, kaya nga pinagbawalan na niya eh. Lahat dito po pwede niyong kainin. Lahat dito provided na sa inyo sa Garden of Eden. Pero pag namin yung pakikialaman, yung puno na iyon, pinagbawalan sila nun. Pinagbawalan, minsan yung stubbornness natin. Nakakita ko kayo ng bata, nagpapainit kayo ng tubig. Sabi niya, huwag mo hawakan yan, mainit pa. Mainit yan. Anong gagawin ng bata? Hawakan! Iti-check nila kung mainit pa. Tapos biglang iiyak. May hawakan pa na yan. Nyak! Umiyak yung bata. Sabi, bakit? Ano nangyari sa'yo? Napasok. Di ba sabi ko sa'yo, huwag mo hawakan? Sinubukan. Sometimes ganun ang sin. Mapapahama ka, masasaktan ka dyan, pero itatry niya. Tingnan niyo ang Diablo. Ang Diablo hindi naman yun humuhugod kagad ng buong braso mo agad ang kukunin eh. Una, patingin-tingin ka lang. Sunod, pahawak-hawak ka na. Okay? Nakahawak ka na, daliri lang muna yung ginawa, mamaya yung kamay mo nandun na. Nang nagugulat ka, pati braso mo nandun na. And eventually, buong pagkatao mo, nasaturate ka na. That's how it works. That's how we attack God's people. That's why, eto ngayon, Lord, kailangan matigil na yung panlilindang ng Diablo sa lahi ng tao. That's why, 2,000 years ago, nagkatawang tao ang Diyos, bumaba sa lupa, ipinanganak saan? Sa pasapsapan, nagkaroon ng earthly parents, Mary and Joseph. Kaya sa family, may mga kapatid siya, namuhay ng normal, pinalaki ng isang karpintero, kaya mapalad yung mga karpintero ko rito. Okay? Pinalaki ng isang karpintero na ama, lumaki na nasa templo, naglalagay, mapalad ng mga kabataan, na nagiging puntahan natin ay templo ng Diyos. Sumasamba tayo sa ating Panginoon, nag-aral, lumaki, no? At naging matalino. Then later on, at the age of 33, at the age of 30, he need to start his public ministry. Why? Because the 30 years na yun is a preparation for him para gawin na po yung kanyang mandato. And what's that mandate? To save us. Pakisabi sa katabi, iligtas ka. Iligtas tayo. Hindi ba hindi nila nararanas, hindi pa nila ma-appreciate, bakit ko kailangan iligtas? Okay naman ako eh. I've been with the hospital, nakapag-pray na ako ng maraming beses. Nakapasok na ako sa mga hulungan to pray. Pag nandun ka, doon mo makikita yung mga tao na tumatanggap sa hospital. Lalo na't huli ng pag-asa nila yun, wala na sila pag-asa. Yun ang gusto nila, maligtas sila. Pag yung nasa kulungan, natulad na ng 20 years or 40 years, napakaramdam nila, hindi na sila makakalaya. That's the time na hihingi sila ng himala sa Panginoon para makalaya sila. Minsan, marirealize mo na kailangan mo ang Diyos pag nandun ka na sa pinakamahirap na sitwasyon ng buhay mo.
doon ka tatawag sa Diyos. And yun yung nakakalungkot na realidad. Kaya ako ngayong araw na to, kung wala pa naman tayo doon sa mga dulo at may hihirap na sitwasyon, at nandito na ho kayo, sumasamba kayo sa Panginoon, congratulations po. Pagpapalagay po natin ang Panginoon. Dahil ito na ho yan lahat. You know what? The sacrifice of Christ is a demonstration of His ultimate God's love. Sabi nga natin kanina, love in action. Pagkasabi, love in action. Mahal po tayo ng Panginoon. Huwag mo natin sabihin na walang nagmamahal sa atin. Why? Meron nga akong nagkataong tao para sa ito at para sa akin. May nagbayad ng utang mo na hindi natin mabayad-bayaran. And that's how we demonstrate His love for us. Christ is a path of redemption. Pakitaas yung kamay na may mga sanda. Wala. Wala na. Ha? Pag sinabi ng redeem, tutubusin. Tinubos tayo ng Panginoon. Kasi naka-embargo nga tayo eh. Sabi ko nga, pipitasin na lang yan. Yung mga naka-embargo kay Satanas, ang iniantay nila, kung ang buhay ng babae 70, as ng 75, lalaki nasa 70 pataas, pagtungtong mo ng 80, ng 90, pag yung tao na hindi gumilala sa Panginoon, pipitasin na lang yan. Pipitasin na lang yung kamatayan niya, tapos i-deliver na kami sa impyerno yan. Nakuha natin yung punto. Maraming tao, pipitasin na lang. Pero salamat na lang po, kung sakasakaling makilala nila si Kristo, at dahil sa inyo makakilala sila kay Kristo, may pagkakataon pa sila na ma-redeem. May pagkakataon pa sila na matubos. May pagkakataon pa na mabago yung kalagayan ng kanilang buhay. May pagkakataon pa na makagawa ng hintay ng Diyos. I've seen drug addicts. Our beloved Pastor Joey Crisostomo, one of the greatest preacher in GIL, I should say, dahil totoo naman mo yun. Alam niyo kung naglalakad na yung bumutubad sa Abunoy? Bago na aresto ng Panginoon? But right now, grabe yung anointing. Thousands of people, yung pag nag-preach yun, talagang mararamdaman mo yung pagkilos ng Holy Spirit eh. Our district pastor, Pastor Romes Mela. Kaya ganun ako yung mata nun eh. Alam niyo bakit? Alam niyo Kuya Albert ito eh. Nagpupush ako ng marijuana yung sa tatalon. Pero nung naaresto ng Panginoon, nagbago, ibinigay ang buhay sa Lord, hindi na bumalik sa dating lakad. Kaya no, may tinigil na lang dito sa distrito. Minsan ho, yung path of redemption ng Lord, pag niredeem ka, pag tinubos ka ng Panginoon, binibigyan ka niya ng panibagong buhay. Binibigyan ka niya ng panibagong pagkakataon. Sino man nakapagkaisa kay Kristo, siya ay bago na, wala na yung dating pagkatao. Kaya it's in the hands ng mga nakapag-isa na kay Kristo. Amen. Pwede pumalakpak ng o tayo. Sasabihin ko sa inyo, napakaraming benepisyo ng isang buhay na payapa kay Kristo. Marami tayong i-give up. Yes, that is true. Totoo ho yan. Pero wala pa ho tayong nakita, sabi ni King David, I've been young. I have been young and now I am old. Naging bata ako, ngayon matanda na ako. Pero isang bagay ang hindi ko nakita. Yung mga naglingkod sa Diyos ng tapat, kahit kailan, hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Wala silang mahal sa buhay na nanlilimos o nangingiman. Because the moment you surrender and you give your life to Christ, papalitan niyo ng Panginoon. Papalitan niyo ng Panginoon. Now, bakit ganun si Kristo? Bakit ka na-born again ka na nga, nakakilala ka na, umayos na yung buhay mo, hindi ka na yung dating drug addict, hindi ka na dating chismosa, konti na lang. Hindi ka na yung dating ganito, inayos ka na. Okay, inayos ka na lang. Hindi pa pala siya napuston. Baka sabi, hindi pa tapos ang Diyos. Amen. Kasi yung lahat ng pag-aayos na yan, listen, lahat ng pag-aayos na ginawa sa iyo ng Diyos, in preparation lang yan para sa iyo. Inihanda ka lang ng Panginoon doon sa final trip natin. Sino na dito nakapagbiyahe na kayo through airplane? Amen. Di ba may ganda yung jet plane? All my bags are packed, I'm ready to go. Inaayos nyo! Inahanda nyo tama? Dapat may ganito ako, dapat
pera. Tama? Bawal kayo magdala ng patalim. Bawal kayo magdala ng bagoong. Ha? Bawal. Dapat ibalot mo. Bagoong talaga. Kasi papunta ka na sa ibang bansa. Same thing with us. Dito sa mundong ito, yung mga trabaho natin na yan, in preparation yan. Yung pagiging mabuti natin tao, in preparation yan. Yung pagiging padalangin natin, yung panasimba natin, hindi yung makikang tao. We need this. Kasi baka matulad tayo dun sa 10 foolish virgins. Yung sa mga babae, no? Na nag-aantay sila sa groom. Yung iba, dahil sa sobrang kakaantay nakatulog. Ngayon yung mga nakatulog, wala palang gas yung kanilang mga lampara. Ay, dumating na yung room. Bibili pa daw sila ng gasera, hindi na sila inantay. Hindi na sila inantay. Once you've been redeemed by God, iayos na natin yung lahat natin. Sino dito ang makakapagsabi, simula nung naglingkod siya sa Panginoon, inayos na ng Diyos yung kanilang buhay? Itaas mo ang kamay, huwag lang puro amen. 2, 3, o 4, 5. Yung iba hindi pa inaayos. Huwag kami bless, oh. Kami, sasabihin ko sa inyo, before we start, wala naman ito. Marami rin sa atin. Pero ano yung pinaka-safety mo? Ano yung pinaka-safety natin? Itiwala mo sa Diyos ang buhay mo. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Unahin mo ang Diyos, ang kanyang kaharian, at lahat ng bagay dadagdag niya sa iyo. That is the promise of God. Now, let's understand why we need to study the sacrifices of Christ, because Christ's suffering is a model of endurance. Pagkasabi sa katabi, magpakatatag ka. Marami mo sa atin dito, sometimes, we almost give up. Christ's patient endurance of suffering serve as a model for believers facing their own trials. Huwag na mo kayo makikipag-share pa doon sa trials ng iba. Because your trials is enough for you. Amen? Amen. And once we study the life of Christ, how He handled, mamaya pag-uusapan natin yung mga dinaanan ni Kristo bago niya maibigay yung salvation sa atin. Okay? Pag-aaralan natin yan mamaya. Mabilis lang po ito. Pilitin natin matapos ng 11:30. Now, the endurance na ibinibigay sa atin ng Panginoon, it encourages to be resilient and magkaroon tayo ng faith in the face of adversity. Huwag mo niyo isipin, Diyos siya! Panginoon siya, kaya kayang-kaya niya. Yung mga bagay na yan, tinuturuan tayo ng Diyos na nagkatawang tao siya. The pain, the fear, the battles that we have today, sasabihin ko sa inyo, naranasan din yan ng ating Panginoon. Amen? Kaya kung naranasan niya ng Panginoon, napagtagumpayan niya, tayo mga tumanggap sa Kanya at tumahawak sa Kanyang kapangyarihan, nananampalataya sa Kanya, we have the power na meron po yung ating Panginoong Jesucristo. Amen. Amen? Napakan po natin ang Diyos po. In the last hour, what did Jesus sacrifice for us? Eto na po. Okay? Fast forward lang tayo. Pinanganak na siya sa pasabsaban. Naglilingkod na ng 30 years sa mga tao, nagmahal ng alaga, gumawa ng mga himala. Eto na, umarap na paharap na siya kila Pontius Pilate. Ibababa na sa kanya yung hatol. Okay, eto na ho, mag-aalas 12. Dito, bago yung kanyang pagpako sa krus, andun ho siya sa Garden of Gethsemane. Pagkasabi sa katabi, Gethsemane. The Garden of Gethsemane, kasama niya si Peter, si John, at saka si James. Kayong tatlo. Sorry, ito sila sa harap. Ngayon, sabi ni Lord, kasi alam na niya na he will be arrested. Alam niya na dadalhin siya sa Golgotha, pahirapan siya. Sabi niya rin sa tatlo, pwede ba makiusap sa inyo tatlo? Pwede. Hindi ganyan yung sagot ng mga alagad. Pwede ba samahan ninyo akong manalangin kahit isang oras? Pumunta na si Jesus, nag-pray siya. Paglingon niya, yung tatlo, Tulog.
Pinalik ang linya. Pwede ba ulit makiusap sa inyo? Ang sagot? Pwede ulit. Samahan ninyo ako ulit sa oras. Nanalangin si Jesus. Pabalik niya yung tatlo, ganun pa rin. Sa pangatlong balik niya, pwede ba ulit akong makiusap sa inyo? Sabi niya, sagot niyo, oo, pareha, ayun na. Ayun na yun. Talo. Pero babalikan ko lang yung buhay nung Peter, nung James, at saka nung John. Sasabihin ko sa inyo, yan ang best friend niya. Yun ang best friend ni Jesus. Okay? Yung best friend niya, na alam na niya malapit na yung araw ng kanyang namatayan, inaasahan niya, nasasama sa kanya, nasumpungan niya, tulog. Yung Pedro, ayan si Pedro. Sabi ni Pedro, dadaan muna sila sa ibabaw ng aking bangkay bago kanila makuha. Ay, wa. Dumating na yung alas 2 ng madaling araw. Tulog kasi kayo eh. Diba? Tulog sila. Dumating na ngayon yung alas 2 ng madaling araw. May humahangos na grupo. Nauuna sa kanila si Judas Iscariot. Sino si Judas? That's not it. Disciple! Sino si Judas sa grupo ni Jesus sa 12? Pakisabi sa katabi, treasurer. Pakisabi, ingat yaman. Yung ingat yaman niya, yun pa yung nagbenta sa kanya. For 30 shekels of silver. Kulang daw sa kulang daw po sa pundo. Yung tulog. Ito yung Panginoon niya na Nagising na ibig. sila. Okay? Ngayon, eto na ngayon si Judas. Tignan nyo, tatlo. Andito si Judas. Nandito si Jesus. Tapos nandun na yung mga Roman soldiers. Aarestuin na siya. Okay. Naaling pumatan si Pedro. Tulog eh, galing sa tulog. Nakakuha ng tabak. Eh nakita niya, pinapalibutan na si Jesus. Pinuha niya yung tabak. Tinapes ka agad yung tenga ng Roman soldier. Ang ginawa ni Jesus, sorry. Yung namumuhay sa tabak, mamamatay sa tabak. Kinuha niya yung kapirasong tenga, ibinalik niya doon sa soldier. Nagimala siya. Samantalang inuhuli sa kanya, ha? Okay? Eto kasi naalang pungatan lang to, kaya nanaga. Pero kung hindi na naalang pungatan, galing sa tulog eh. Di ba? Bakit hindi rin yung managa? Okay? So eto na ngayon. Doon sila din siya. Sabi niya kay Judas, gawin mo na. Kasi, that time, si Judas pamusong-puso pa. Ay. Sabi niya, gawin mo na. Gawin mo. So, inaresto na siya. Okay, may baba na siya. Araw mga 6 o'clock in the morning. Bago siya, hindi, mamaya natin, masyadong, nasa anong oras na tayo? Mga 2 to 3 na yan, 2 to 5 na yan in the morning, okay? The agony in the garden. Gusto ko makita ninyo, nandun yung mga best friend ko. Iniwan ako. Tama? Nandito yung aking treasurer na pinagkakatiwalaan ko. Iniwan ako. Pupwede pala yun? Yung pinakamanalapit mong tao at kaibigan, sila pa yung pupwedeng mag-iwan sa'yo. Katry. And most of the pain that we have, I'll tell you, hindi galing sa kaaway mo. Yung pinakamasasakit na yugto ng buhay ninyo, nanggaling sa mga minamahal ninyo. Tama. Nang tama. Relate. Kaya minsan sa mga asawa lalaki, asawa babae, minsan yung pinakamasakit na salita, nanggaling sa asawa mong lalaki. May din sinabi sa intaman ka, nanggaling sa asawa mong babae. Alam na yung turo dito, sometimes yung bahay natin, nagiging garden of Gethsemane. Mga anak mo nagtataksil sa'yo. Mga anak mo hindi nagsasabi ng totoo. Mga taong pinagkakatiwalaan mo, they're not true, they're not loyal to you. Pero pasumpa pa yan. Pero sabi sa kanya, Jesus, Okay. Pedro, Garden of ako Gethsemane tuminaw ang manok. was the garden of betrayal. Tatatlo mo ako ng 3 beses. Itong nangyari. Yun yung masakit na realidad. Kaya when you are in your Gethsemane, please surrender everything to your God. Sabi ni Jesus doon, not my will, but let your will be done. Nagtataksil, hindi mo na makuha yung katapatan ng mga kaibigan mo. And here come, you are praying to the Father. Next slide po. Sabi niya rito, Father,
you are willing, take this cup from me, yet not my will, but let your will be done. Sabi ng Luke chapter 22. Alam din ni Jesus yung saro ng paghihirap na dadanasin ha. He will be arrested. He will be handover na sa mga pinakamalulupit na Romano. Inaayawan ng panahon ngayon ng mga Romano. Grabe sila magpapatay. Ipapako ka sa post ng patagilid. Patiwarik. Pupugutan ka ng ulo. Ilulublog ka sa kumukulong mantika. Ganun kalulupit ang mga Romano. And Jesus was about to hand over sa kanila. Yan yung mabigat na katotohanan ng sitwasyon niya. And here comes Jesus. Kagabi pa, alas 10 pa nananalangin. Na kung maaari po, yung saro ng paghihirap na to, alisin niyo po sa akin. Matigil na. Send your angels. Makaalis na ako. Pwede gawin ni Jesus yun eh. Pero sabi niya, hindi ang kalooban ko. Pero ang kalooban mo ang maganda. Alam niyo kung bakit ganon yung prayer ni Jesus? Once na magdating ka ng angel, at mailigtas siya doon, si Pedro, si James, at saka si John, ang namatay, impyerno. Ikaw at ako, kung hindi itinuloy ni Jesus yung araw na yon, ikaw at ako pag namatay, impyerno tayo. Nandiyan kayo? Pero dahil sa iyo at dahil sa akin, tiniis ni Kristo yung pamamahiya sa Kanya, tiniis ni Kristo yung mga sakit. Church, lesson from Gethsemane, surrender to God, your everything. Siya sinuko niya sa Panginoon, sa Ama. Keep on praying. Pag nagdadaan tayo sa mga trials ng buhay, patuloy lang tayong mananalangin. And always remember this, God's will is greater than our fear. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga takot natin. May takot ba? May pangalim din eh. Buhay din eh, sa lalay kung nasa katawang tao siya, bagamat siya'y Diyos. Nasa katawang tao siya, nasasaktan siya, nahihirapan siya. And number 2, mag-umaga na. Ito na po tayo. Was been held, dinala na mo siya dun sa lugar. Bago pa siya hiharap kay Pilato. Pinahirapan na siya nun. It is the time na kung saan hinahampas na siya dito ng mga metal. Sa likuran. Kinadena. Yung ganyan pa lang na wasakin yung damit mo, andyan po kayo, paglaruan ka, sakit na eh. Sa mga lalaki rito, hindi na natin kaya tumakunan naka-boxer short sa kalsada eh. Pero pinagulan-gulanin si Jesus. Oh. Yung mockery, grabe mo yun. Before nung kanyang crucifixion, si Jesus was subject to brutal scourging and mockery. Sa bawat paghampas sa kanya, nung bilog na, ewan ko kung anong tawag doon, 7 pagin yung sumusugat doon. Sa kada hampas, kasama naman 7 yung sumusugat doon pag ginatang. And he received 39. 39 at tigpipito. Sa likuran niya, lumalakay lahat yun. He was beaten. Pagkatapos, hindi na kontento. You are the King of Kings. You are the Messiah. O ito ang koronang tinik. Pinahiya siya. Bago siya ilabas, pinagyan mo na siya ng koronang tinik. Sabi mo, ikaw ang hari. Sabi ni Jesus, hindi ako nagsabi mo. Kayo nagsabi niya, o ito sa'yo. Pili, tungkol sa kanya yung corona. After malagay na siya ng corona, doon na naman siya. Pinagahagupit na naman siya. Pagkatapos noon, ng mga panahon na hinahagupit siya, pinatayo siya. Andiyan yung mga tao. Ito ang tanong, sinong palalayain natin? Si Yeshua o si Barabas? After siyang pahirapan, yung Barabas magnanakaw yun eh. Yun na rin itinapat sa kanya. So Pilate wishing to satisfy the crowd. Sabi ni
natin, Barabas! Barabas! Yun ang sigaw ng crowd. Sino palalayan si Barabas? Ano gagawin kay Kristo? Crucify! Crucify! People made the choice. People made the choice. Hindi na kilala talaga si Kristo. But I believe, yung mga sumisigaw na crucify, isa yun sa 5,000 lalaki na pinakain niya. Isa yun sa mga babae na pinagaling niya. Mayroon ng prostitute na pinalaya. Nandoon yung mga Samaritan woman. Nandoon yung mga tao na binahaginan ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda na minultiply ng Panginoon. May mga pinagaling siya doon. But these people, ang sinisigaw, crucify him. Crucify him. Nandiyan yung dalawa, pinapamilya. Barabas. Barabas. Lesson, minsan sa buhay mo natin, nandiyan ang tama, nandiyan ang totoo, nandiyan ang mabuti. We choose to be Barabas. We choose the choices of Barabas. Instead the choices na inilatag na sa atin ng ating Panginoon. And you know what? This is the sad reality. Every time we make the choices, we crucify Jesus. Tayo nagpapako, tayo yung bumabal. But of course, syempre, tapos na to. Napagtagumpayan na yun ng Panginoon. But right now, kaya natin ito pinag-aaralan kasi gusto pong maintindihan naman ninyo na napakahalaga ninyo sa harapan ng Panginoon. Hindi biro yung presyo na binayaran sa inyo. Now, after ko siya pahirapan doon, brutally, kailangan ninyong maglakad. Going to Golgotha. Ipinapasa na sa kanya yung cross. Stop lang dyan sa picture niya. Ano mo, tinitignan ko. Nakikita ko yung laban ng Lord ng mga panahon na yan. Kailangan kong umawa. If I need to hold this pillar para makatayo ako sa sobrang bakod, sa sobrang gagawin ko. Again, tayo yung nakikita niya. Ikaw yung nakikita niya, ako yung nakikita niya. Si Nino, si Rap, si Glenn, si Albert. Yun yung mata niya yung nakikita ni Jesus. I need to finish this. Mga ilang beses bago siya makarating sa Golgotha, ang dami niyang bagsak. Napakabigat ng ginawa sa kanya. At 9 o'clock, naglalakad na. 9 o'clock! Hanggang alas 12, nakarating sa Golgotha. And after that, here we go. Punta na tayo sa krus. From 12 noon up to 3 o'clock, he was hanging there at the cross. Butas ang 2 palad. Butas ang paa. Pinagtatawanan. Dinuduroan. He was there. Sabi ko, at hindi na lang niya tinapos. Doon pa yan, at 1 o'clock, hindi na niya itinuloy. O at 11, binitawan na niya, bahala